Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, panibagong buwan na naman ang tatahakin natin. Month of August. So far, wala pa namang plan or initial plan for this month na gagawin yung ganito, gagawin ganyan. Hindi, wala pa naman eh. Wala pang major plan. Yun, wala pang major plan. Kasi ang pinaka target lang this month is maging updated ako sa mga battles na uploaded sa Fliptop, sa Fliptop. Zoning, kasi hindi ko napanood yun eh. Yung dalawang zoning na magkasunod, hindi ko siya napanood ng live. Kaya gusto ko mahabol at the same time ma-review yung mga battles doon. Tapos syempre, sa loob ng buwan na to ng August is plano ko rin na na matapos yung mga pending. So ayun lang talaga yung pinaka plan. Wala pang major plan eh. Wala pang pahinga muna ako sa tournaments kasi may nagre-request ng pulo, titulo. Pahinga muna ako sa tournament, guys. Medyo natuyot ako sa sa tournament na yun. Isang buwan tayo nagto-tournament. So pagbigyan niyo muna ako. Siguro tignan natin kung kailan. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa mga unwatched vids tsaka sa mga requests. At speaking of requests, MJC versus Sisik. Ang ingay neto sa feed ko. Shoutout kay MJC. Basta shoutout kay MJC. Shoutout kay MJC. Okay. Hindi ko pa napapanood to. Tapos ang ingay talaga sa feed ko na itong battle na to. Nababasa ko lang na dapat kay MJC daw yung battle. Hindi ko kasi alam kung sino yung panalo dito eh. Nakalimutan ko na nakita ko yung poster eh. Nakita ko yung poster pero nakalimutan ko kung sino yung naka-cross doon. So nagbasa ako based sa mga nabasa ko is dapat kay MJC daw yung panalo. So eto, sabi nga ni MJC alam po, nag-reply ako dun sa post niya. Sabi niya, and nag-comment ako dun eh. Nag-comment ako ng, kailangan ba ako dyan? Tapos sabi niya, urgent. So, medyo natagalan kasi may mga tinapos pa akong mga tournament reviews. Kaya, sorry na, MJC. Pero, eto, August 1, para sa inyong dalawa ni Sisik. So, game. Huwag natin patagalin to. Tignan natin ng malaman natin kung kanino ba talaga yung battle na to. Game. Game. Toss coin! Si Sisik, pinili niya mauna. Si MJC, unang banat parang MJC, puntalan for FRBL. Game. FRBL game? Hiningi ako netong punyeta. Pues sa akin testingin niyang chess. Matibay ka ba talaga? Di ka threatening na guess. Hulaan ko daw kung sinong gumugusto sa kanya. Ang kaso, di maka-impress. Si Batman lang pala kumukulang sa'yo. Why the fuck you're settling for less? Sa tagapulo ka naging salarin? Kahit di ka kahusayan.
Pwes pagmumukain kong tubog, mga gusto mo ditong patunayan. Kasi di ako taga-pulo, kaya walang diskwento lakas ko. Kung demonyo ka sa pulo, sa akin inferno labas mo. Magiging pandemya ka na sa pulo. Yang ganyang bara ay kasuya. Anong silbi niyang pandemya mo kung Magiging pandemya ka na sa pulo. Linya ni, ano yan eh, ni Sisikyon. Laban niya kaya, no? Sino ba yung kalaban niya doon? Nakalimutan ko lang kung sino yung kalaban niya. Basta, linya ni Sisikyon. demonyo ka sa pulo, sa akin inferno labas mo. Magiging pandemya ka na sa pulo. Yang ganyang bara ay kasuya. Anong silbi niyang pandemya mo kung may pangontra na bakuna? Pulo killer ka, tangin na mo! Eh yung mga tinalo mo, puro sample yan. Tinalo ko, tinitinga lang tanga sa pulo, pero ako, humble lang. Natsambahan niya kasi sila Val at ilan sa mga rapper na di naghahanda. Pero pag pinwersa si tanga, ang dali niyang mauga. Laro mo to? Lupit din ng imahe, sobrang salbahe, dinala pag nasa battleground sa siya. Di na makilala, parang sarili niyang ama. Uy! Uy! Ano yun? Lupit din ng imahe, sobrang salbahe, dinala pag nasa battleground sa siya. Di na makilala, parang sarili niyang ama. Tong ina, may ligaw na bala dun ah. Bakit naman ganon? Binali ni MJC yun ah. Puta, ligaw na bala yun ah. Lupit din ng imahe, sobrang salbahe, dinala pag nasa battleground sa siya. Game. Di na makilala, parang sarili niyang ama. Kilala niyo si Josh ng Polo? Josh ng Polo? Yeah. Si Josh ay kanyang biological na kuya. Unconsciously, galit siya sa Pulo kasi meron siyang atensyon sa kanyang ama na di nakuha. Oo, rival to sa buhay na tunay. Kaya astahan niya, astig. Siya'y rebelding tipikal, nag-aakalang kayang higitan sariling kapatid at sa kalinga siya sa big. Wala ka ng papa, tas feeling kang maangas. Huling paalam sa kanya ng papa niya, bibili lang daw siya ng gatas. Tangina mo, wala naman talagang paki si Diyos sa'yo. Maski kami, yan ang katotohanang masaklap. Kaya mo lang pinagkalat para malikom mo lahat ng simpatyang matatanggap. Attention seeker ka. Angasan mo lang mukha mo ha! Para di halatang nilagay kita sa peligro. At huwag mong itangging hindi ka nasaktan kasi yung info galing sa'yo mismo. Gago. Ano, sa'yo yung manap 7? Kasi may 7 sa pangalan. Sa pangalan. Ayan, pinangalandakan. Umaasang merong mapalayan dahil 7 years old siya nang siya ay magawang iwanan. Aray, Kaya ko huwag po. ka nang umasang. Makaisa sa tournament na parating. Tsaka ka makakatagos kusukat ka sa aking galing. Yang tournament at ama mo pareho ang sinalamin dahil kasali din ako kaya mabibiko ka rin. Aray ko po! Okay. Nabanggit naman na sa akin ni MJC na sasali siya ng 1 of 7. Nabanggit na niya yun. Hindi ko lang matandaan kung sa chat ba namin na pag-usapan ni or sa personal. Hindi ko na matandaan. Pero aware ako na sasali siya ulit. Sasali siya ng 1 of 7. Si Sisik sasali rin siya ng 1 of 7. So, sino pa ba? Alam ko meron akong may mga alam mo kung sasali ng 1 of 7. Basta, ayun. And then, ayun, round 1 ni MJC. Gusto ko yung ligaw gusto ko yung ligaw na bala ni MJC doon. Bigla siyang nag-personal. 'Di ba? Ang ganda nung ganda nung setup. Tapos ako, syempre ako nag-expect ako na same dun sa mga setup niya. Tapos biglang personal. So, hindi ko na-expect na magiging ganun yung dulo nun. Tapos after nun, nagtuloy-tuloy na about dun sa yun, na nagtuloy-tuloy yung pamimersonal ni MJC. So, yung 1 of 7, iniwan ng tatay, huling paalam, bumili ng gatas. So, second half ni MJC about dun sa personals. Actually, para sa akin, ayun yung
naging ano, na yun yung naging highlight ng ano ng round 1 ni MJC. Marami akong gustong sabihin. Iniisip ko lang kung paano ko siya sasabihin sa inyo. Delivery. Tangina, sa delivery wala na tayong dapat pag-usapan eh. Para sa akin yung delivery ni MJC, ano na 'yon? Na-master na niya yung estilo niya eh. Na-master na niya yung delivery niya sa ganong ka-intense eh. Kita niyo yung mga lakas ng boses, yung hina ng boses, kontrolado eh. Kasi feeling ko matatagalan yung review natin eh. Pero sige, okay lang. Kasi 'di ba, may iba, di ko naman nila lahat, pero may iba akong nare-review. May iba akong nare-review na ano eh. Hindi nila nakokontrol yung boses nila sa bawat linya. Yung linya na to dapat mahina lang, pero napapalakas sila sa pag-deliver. Alam mo yun, minsan kasi nasa delivery talaga kung paano mo i-spit eh. Kasi 'di ba ang pangit naman kung yung filler line mo, yun yung malakas mo binigkas sa pinaka-punchline mo mahina. 'Di ba? So yung kay MJC, para sa akin na-master niya yung hina, yung lakas. Kaya ang sarap din pakinggan yung pagiging agresibo niya, yung delivery. Nagko-complement, tapos kung ano yung sulat niya, 'di ba? Nagko-complement eh. Nag-act as one eh. MJC, delivery, performance, sulat, yung boses, andun eh. Compact talaga yun eh. Kaya para sa akin, ganda nung round ni MJC dito. Pero yung second half, yun yung pinaka naging highlight. Ganda ron, nagtuloy-tuloy siya sa personal shit, and okay sa akin yun. Round 1 ni Sisik, pakinggan natin. Let's go! Wala pa nga! Let's go! Wala pa nga, Sisik, let's go! Game. Putangin nan to? Game. Gusto ko daw gayahin si Josh. Kala niyo yung sakit dinodoble? Tangin na mo, ayaw ko gayahin si Josh. Never ako magchochongke! Tangin na, galit na galit si Boy Muntik ko. Oo, siya si Boy Muntik. Palaging muntik mag-champion. Ouch! Gago. Kaso hindi niya kayang makamit. Buti pa ako. First round pa lang, nagpapatalo na para di masyadong masakit. Gago. Pero maliit lang tingin ko dito sa uhugen, pes. Muli kang gagaguhin kung muntikan kang man-champion, pes. Munti kang tatalunin. Sa ilang beses na sumubok. Ano daw? Munti kang mag-champion. Munti kang tatalunin. Wait lang. Ulit ah. Dito sa uhugen, pes. Muli kang gagaguhin kung muntikan kang man-champion, pes. Munti kang tatalunin. Sa ilang beses na... Wordplay? Wordplay, no? Kung muntikan ka mag-champion, pues sa munti ka tatalunin. Diba? Wordplay. So medyo na ano lang ako, na slow lang ako doon. Pero yun, sa wordplay. Muntikan kang man-champion, pes. Munti kang tatalunin. Sa ilang beses na sumubok, di nakaranas ng milagro. Kaya gusto nang mag-disappear, guys. Muntik na mag-champion. Almost. Kaso di nakaranas ng Miracle Nights. Sa mga finals, wala ka pang panalo. Kasi ang wak mo mag-spit. Motto nitong sa finals, palaging talo. Try and try until you magsik. Pero sa Insane, dumudurog ako ng kampiyan. Yan ang purong hawa niyan. Insane ang puta, ano yon? Puro luto yung laban. Oh. Aray ka. Oh, baka sabihin niya siya yung niluto kay Blazer. Baka sabihin niya siya yung niluto kay Blazer.
Hinayupak tindi. Ulol, malakas ka lang sa live, pero sa replay hindi. Sa madaling salita. Sa madaling salita. Malakas sa live, sa replay hindi. So, sa madaling salita, anong susunod ni MJC? Anong susunod ni Sisik doon? Sa madaling salita, wala kang replay value, parang ganon. Sa live, pero sa replay hindi. Sa madaling salita. Sa madaling salita. Sa live nakakatakot. Mararamdaman nyo tipong lamang tense. Pero sa replay, mga sulat. Parang mga supporters ni Digong. Walang sense. Puro ka lang kasi. Tapusin muna natin ha. Tapos saka natin komentuhan to. Sigaw ng sigaw ng sigaw ng sigaw. Animal ko matatanto. Tangina, binibasic ko lang yan, puro sigaw. Metal tong kalaban mo. Gamit tong bakal. To fuck ya, Maji. May gagawin pa to na iba sa laban. Makikitrend to sa rock that body. Papasayawin ko to kaliwa at kanan. Kaya tanaw na tanaw yung galawang pakawak. Kaya sayaw na sayawan, sayawang kaharap. Okay. Pero sa gitna naman ni Tuto, to kill these bitches. Itatarget ko sa puso, TNVS, para mas malinis-linis. Para mas malinis-linis, susunugin ko tong biggest ipis. At para mas ramdam, slow burn, sisik ang riles-ilis. Di ko papatayin yung apoy, kasi ikaw ay bading walang tira. Hanggang sa maging intercultural na tong Pinoy, at maging isang niga. Alam kong magpapafacial ka, nahulaan ko yan. Para maging clear skin. Para maging clear skin, what the fuck? Pes magiging clear skin ka na ngayong maaagnas at mawawala na ang balat. Deja vu yan kay Blaser. Deja vu yan kay Blaser. Kasi binabayas tot na tupi. O di ba niluto ka kay Blaser? Pes pinaranas ko lang uli. Kaya pag may narinig kayong sigaw sa kanyang linya, pag maglalatag na, talagang sisigaw ang tao pag napapahamak na. Alam ba natin? Okay. Round 1. Bigay ko kay MJC yun. Hindi ko maintindihan yung ibang references ni Sisik. Pasensya na. Yung ibang battles naman ni Sisik, 'di ba? Especially dun sa laban niya kay Val ata 'yon. Basta yung ibang mga battle ni Sisik na na-review ko, masasabi ko na sa kanya talaga 'yon. Maganda yung mga bitaw niya doon. Pero medyo dito medyo siya dito. Ano ba? Ano bang right term? Ano bang right term? Ano ba yung pwede kong gamiting pang-describe dito sa performance ni Sisik? Hindi ko masabi ko ano yun. Dapat yung exact word na pwede kong pang-describe sa performance ni Sisik, hindi ko ma-pinpoint. Pero yun nga, nagumpisa dun sa sa wordplay na sa muntikan, munti. Dun pa lang hindi ko na masyadong naintindihan kung, 'di ba, inulit ko pa nga yun. So, pero nung inulit ko siya ng inulit, okay. Sa wordplay, sa wordplay. Ito naalala ko na. Naalala ko na. Yung medyo naguluhan lang ako dun sa malakas ka lang sa live. Sa replay, hindi. Medyo naguluhan lang ako dun, Sik. Basta medyo naguluhan lang ako dun. Inisip ko napaisip talaga ako dun sa parang kasi, parang ang bihira ang gumawa ng ganun. 'Di ba? Kasi madalas sa mga especially flip top, 'di ba? Ginagawang angulo 'yon. 'Di ba? Ginagawang reference 'yun na malakas ka lang. Baliktad yung kay Sisik malakas ka lang sa replay, hindi sa live. Ganun yung madalas Kaya medyo nagulat lang ako na malakas ka lang sa live tapos sa replay hindi. 'Di ba? And marami yung akong
gustong i-pinpoint dun sa round 1 ni Sisik eh. Medyo ano ba yun? Medyo so-so siya doon. Medyo tapos sa bandang huli may mga konting stutter pa. Sa delivery halos magkapantay sila eh. Gusto ko rin yung delivery nito ni Sisik eh, kasi yung pagiging agresibo nandoon din. Nakakabit na rin eh. Pag sinabi mong Sisik, nakakabit na din nakakabit na rin sa kanya yung pagiging agresibo rin, bumatel or mag-spit or mag-deliver. Kaya sa delivery, pwede kong sabihin dikit. Pwede kong sabihin dikit 'yon. Pero I think lamang pa rin sa MJC sa linis ng performance. And then yung metal, no? Yung sabi niya, binibasic ko lang tong sigaw, metal tong kaharap mo, 'di ba? So okay din na punto. Napapanood ko yung mga pinopost ni Sisik na nakanta. So yes, I understand that line. Pero sa tingin ko yung round 1 sa buong round 1, I think lamang si MJC dito I think sa lahat ng kategory delivery, performance, yung mga punto tsaka sa mas mabilis ma-absorb ng tao yung mga punto ni MJC, unlike kay Sisik, 'di ba? Yung kay MJC wala akong halos ni replay doon eh. Kung meron man, pinakinggan ko lang ulit talaga kasi nagustuhan ko. Yung kay Sisik binalik ko kasi medyo nalito ako doon kung paano niya ginamit 'yon. So ganun. So round 1 MJC, bigyan ko ng 9-7 na score to. Hindi ko muna ipi-perfect si MJC. Feeling ko may mas malakas pa na MJC dito. Kay Sisik naman, naguluhan lang ako sa mga references. Hindi ko lang natripan yung mga references na ginamit niya dito. Kaya 7 muna. Okay, round 2. MJC, let's go! Sabi niya, to kill these bitches. Kupal. Bitches, bitch lang dapat mag-isa lang ako. Di mo alam yung plural. Gago. Tangina na ito, tas buntik daw ang mag-champion. Tangina na ito, tas buntik daw ang mag-champion. Tangina tindi. Nag-finals ka rin sa top tier, talo ka. Kala mo siya hindi! Alam mo? Gago. Linis-linisan, gago. Sino naniniwala dito pag triangle o kupal? Dito. Agree kayo? Hindi. Si Kilo at Lord Manuel, nakakasama ko sa event. Bakas naman sila yung merong disiplina. Nagbabago na mga amo mo, Sisik, ikaw na lang mag-isa sa tinatahak mong legasiya, Lord Manuel at Kilua. Mabait naman talaga kayo, alam ng tao halata. Di kayo natutuwa pag may kagaguhan to na masagwa. Di lang basta batok, kailangan dapat sa holy water ka mabasa. Pagiging kupal mo nadala, pero magpakatao sa labas ng entablado, yun ang di mo magawa. Tangina nito, nagpost na ng video, binababo yung dasal. Sagrado na gawain, di niya nagawang galangin. Kaya galit siya sa dasal kasi yung intro ama namin. Dang! Kaya sige, demonyo ka! Demonyo ka! May kaakibat niyang sintensya na sekreto. Talagang ganda ng delivery, oh. Tangay ng delivery yan. Malaraf yan eh. Alam ko na ilang beses ko na sinabi kay MJC to sa mga reviews ko. Malaraf yan mag-spit talaga eh. Kaya sige, demonyo ka! Demonyo ka! May kaakibat niyang sintensya na sekreto. Talagang lintik ka na pendeho. Hindi takot makaharap yung ama namin, kaya niyakap yung ideyang may impyerno. Ito, meron pa akong kwento. Kasi nung laban niya kay Cynical J, hinarapan niya yung babae ni Cynical, tapos binabastos. Feeling shady itong ambot. Natalo rin si Sisik nung nagrebat yung babae na. Di siya makakaranas ng kantot, bibigyan kita ng bangas at sapok. Pisikalan kay Cynical J, pinalabas si Eli Miller. What a bunch of fools. O sa battle rap walang limitasyon, but you should know the unwritten rules. Ikaw, una ko na target. Tumba ka sa akin, fucking shit. I have eyes on the back too. I already know what's coming next. Mahilig ka sa board, wala kang sex.
Simula nung pumasok ka sa rap, gago you became a weirdo. Kaya di ka makasilat pa ng bilat kasi pussy game mo zero. Pag-usapan na natin si Julie. Ex-GF niya si Julie. Di niya nahagkan kasi sa pag-ibig banban pa. Kaya yung tenga wag tatakpan para dama mo yung sampal sa magkabila. Naghiwalay sila ni Julie kasi nawala na ang sweetness card. Tangina kasi neto, Valentine's Day, niregaluhan niya ng index card. Gago. Kaya siya ay nagmahal, nasaktan, tas naging bobo palalo! Tagilid, lagay mo sisig para kang titi na di pa kinambyo. Ang pangit ng bigote mo! Tapos hugis burat pa yung ilong. Nakaka-turn ka daw, sabi ni Julie, kasi yung uniforme mo palaging may sipon. Pero di pa yung kasi yung pinaka-aray. Sa sobrang bobo magdesisyon, nagpatato siya sa kamay. 2004 andito? Andito? Tingin mo astig yan, po? Di nga na nilalagyan ng birth year sa resume niya kasi nakaganto siya tuwing interview. Taba ng utak ang puta. Hindi na yan. Kaya ano na? Ikaw ang dahilan kaya kami ay masaya. Kaso wala kaming pake kahit ikaw ay mawala. So may ko ba may daga? Sa inyong isip tumata. Basagin natin. So may ko ba may daga? Sa inyong isip tumata. Weak pa to magrat, di siya siksik. Pag nagsulap, walang daga. Sa siomay ko, nasa dibdib niya yung lahat. Uy, putang ina mo! Lalo ka na! Motherfucker! Tong ina mo! Another, ano na naman yun? Another bomb na naman yun, guys. Round 1, bomba niya yung ano eh. Binali niya, di ba? Biglang personal. Tapos sa round 2, yun. Kasi sabi niya, baliin na natin. So, sabi ni, ang dating sa akin nun, parang, ididis na ni MJC yung Sheng Siomai na business niya. Diba? Yun yung dating sa akin. Parang, gagawin ko ng ineffective yung baon mong dis sa Sheng Siomai. Ako na magsasabi para pag inispit mo yan, wala nang epekto. Parang ganun yung dating eh. Pero ang ganda nung setup na yun, no? Dinis niya sa ilang mga lines yung Sheng Siomai. Tapos biglang walang daga yung siomai ko, nasa dibdib niya. Puta, tapos na yung battle. Yun yung bomba, di ba? Weak pa to magrat, di siya siksik. Pag nagsulap, walang daga. Sa siomai ko, nasa dibdib niya yung lahat. Tangin nyo! Lalo ka na! Motherfucker, I'm here! Time! Tangin na! Nang ina mo! Motherfucker, I'm... Tang inang yan, wasak. Tangina, mas malakas pa yung bomba na yun kaysa dun sa round 1 eh. Biglang speechless ako dun ah. Ang dami kong gustong sabihin eh. Tapos nung narinig ko yun, magulat ako dun eh. I-recall ko lang yung mga gusto kong sabihin ah. Nawala eh. Nagulat ako dun sa bomba na yun eh. Okay, game. Sa round 1, second half yung pinaka nagdala sa round na yon ni MJC, 'di ba? Yung sabi ko nga sa inyo, yung bomba na biglang lumiko yung linya sa personal shit tapos nagtuloy-tuloy na. Doon nakuha ni MJC yung momentum, natapos niya pa ng malakas. So ako from round 1 ni MJC coming to round 2, actually nasa kanya yung momentum eh. Nasa kanya yung momentum. Ako nag-expect ako ng
malakas na panimula para kay MJC sa round 2. Yun talaga yung ina-expect ko. Yun talaga yung nilulook forward ko. Malakas na umpisa na MJC sa round 2. Pero, kung paano niya tinapos yung round 1, hindi niya ganon kung paano tinapos ni MJC yung round 1, hindi naman niya ganon na umpisa yung round 2. So, parang nag-back to 0 si MJC dito. Kinuha niya ulit yung, instead of madala niya yung momentum niya sa end ng round 1 para gamiting panimula sa round 2. Hindi niya nagawa yon. Nag-back to 0 siya. So, nilakad ulit niya yon, pinerform niya yon ulit, inipon niya yon, ginapang niya yon. Actually, sabi ko nga, habang pinapanood ko yung round 2 ni MJC, sabi ko, mas mahina yung round 2 ni MJC. Feeling ko mas okay pa yung round 1. Yun na yung mindset ko. Yun na yung sasabihin ko. Sabi ko, ibibigyan ko ng mas mababang score yung round 2 kasi sa round 2 hindi makuha ni MJC yung momentum. Yun naka-build na Naka-build na yung speech ko eh. Pero narinig ko yung bump na yon na parang parang buzzer beater yun eh. Tabla, all. Sabi nating all 100. Tapos biglang bumukas yung depensa kasi akala tapos na yun. Sabi natin wala nang shot clock, tinira, bumukas yung depensa, tapos pumasok. Ganun eh. Ganun yung pakiramdam nun na wala ka na magagawa, puta. Pumasok na yung tira eh. Na-deliver na ni MJC yung haymaker. Wala ka na magagawa. Tatanggapin mo na lang talaga na putang ina. Ang lakas na. Ang ganda nung tira na yun Kaya, solid yun. Ang ganda nung bomba na yun na dun yan nilagay sa dulo. Lakas nun. So, even bandang last part na yun, tapos medyo flat yung umpisa hanggang gitna ni MJC. Feeling ko enough yung bump na yun para iangat ng konti. Hindi ko mabibigyan ng perfect 10 si MJC for sure. To be honest, kasi yun nga, slow start siya hanggang gitna. Actually, hanggang dulo nga di ba? So, ayun, yun lang naman. Pero, bigyan natin ng chance si Sisik dito. Pwede niya pang makuha yung round 2. Hindi ko kino-close yung door. Hindi ko naman sinasabi na sa lakas ng bump na binagsak ni MJC, imposible na makuha imposible na makuha ni Sisik. Hindi. Possible pa rin makuha ni Sisik to. Pakinggan natin. I'm here! Tangina! Ang ina mo! Ayaw pa na, bro. Tangina! Yung daga daw. Nasa aking chest. Tangina, ang wak mo naman mag-rap. Gago, wala sa dibdib ko yung daga. Nasa tiyan ko yung lahat. Okay. Ako na mamaya. Tanginan to. Okay. Ang daming sinasabi, tapos ang sasabihin mo lang pala, bobo ko. Ang daming intro. Pag nakita mo yung card ko, puro uno, parang maraming sinyo. Okay. Tapos, binabastos ko daw yung babae. Tangina, porki kamukha mo si Otlum. O sige, ngayon, panoorin mo kung mahalin yung tropa ni Fortune. Breakdown natin yung MJC. M. Michael. First name ni Jordan. J. James. Surname ni Lebron. Galing. Steve. Kadiwitan. Putang ina Pinoy. Okay. Wait lang. Alam ko na banggit na yun ni Sino may kalaban niya dun? Si Dykes? Si Dykes ba? Hindi ko pa nare-review yung battle niya laban nila ni Dykes pero napanood ko yun ng live. Parang dun ata yun. Dykes versus MJC.
marami na kasi akong battle ni MGC na na-review eh. Hindi ko na matandaan. Pero, ganun din. Ganito din yung breakdown sa MJC na Michael J. Tapos biglang C. Bakit daw C? Ganyan. Basta na-explain na yun eh. Na-breakdown na yun nakalaban dati ni MJC. Hindi ko lang matandaan kung sino. NBA pa ba yun ya? Yung maging tipong carry? Ginaya na si Jordan at Lebron, di pa rin naging GOAT. Walang originality sa pagpili ng pangalan yung mama mo. Inuna pa yung libog, crazy. Umata lang sa ngalan na recycled, parang eco-friendly. MJC, it's my name. Yan ang tagline niyang corny. Laging introduce yourself, manang-mana kay Boss P. Bakit? Pag naririnig ba yung MJC, matatawag ng Lodi? Pag may MJC sa poster, marami ng Roxy? Sa kaka-MJC, tangina, palagi kang OT. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, nasasarapan, nakakaranas ng orgy. Kilala ka na namin, bossing. Huwag mo na laging banggitin, Nina Neto. Ikaw yung pinakamalupit! Dito na tindero! Sa panindang sinisel, dapat bigyang award, bro. Habang ako, pag nag-offer ako ng sale, mabili behind the bars to. Kasi dahil sa madaldal mong bibig, may nakulong. Yung kuya kong si Josh, nakulong yun. Dahil kinanta niyang adik para sa linyang wak. Alam kong mali ginagawa nun, pero pinagkakatiwalaan ka ng tao, but it's a trap. Ikaw rin dahilan kung bakit naghiwalay si Colleen at Razik. Talagang snitch yan, Brad. Talagang snitch yan, Brad. Nagre-reflect sa kanya yung paninda niyang siomay. Cause he's a rat. Pwede naman na manahimik. Kagulat tong hinaing ng full guy. Kulang na lang may dugong sumirit para sa dahil sa tulad mong diligit at tunay. You should mind your own business. Pamulat mo't isagip ang buhay. Kaso yung nakita naming mind your own business, yung utak mo sinliit ng siomay, aaminin ko. Masarap paninda mo. Kaya palagi ng busog. Pero ironic yan bugok dahil yung putang inang ugali mo di namin kakayaning malunok. Kaya ba't pa pinutok? Dapat di ka na magising bukas, don't go on. Sinisira mo yung trust, parang binubutas yung kondom. Okay. Totoo lahat ng to. Di lang to basta hinala. Tangina oh, sawang-sawa na rin siya kaka-MJC is my name niya sa ibang aspeto na nagpakilala. Kaya sige, magribat ka para lamang tumama pa to. Pero marami akong patunay, di ako magdadalawang isip gumaya sa'yo. Tangina, yung mga kwento na di dapat i-judge. Pinapataw ng gago. Laging hot issue nilalabas parang nasa ibabaw ng dyaryo. Inexpose ko yung ugali mong nangingibabaw sa tao dahil alam nyo namang pagpatay na ang daga, umaalingasaw ang baho. MJC is my name. At biyasa ako sa snitching time. Okay. Parehas sila dito na round 2, parehas silang hindi nakuha yung momentum agad. Pero ang difference lang, may bomba si MJC. Si Sisik nag-stay siya sa sa baba, 'di ba? Si MJC nag-start siya sa baba. Sa round 2 we're talking about round 2. Round 1, okay na tayo doon. Tapos na tayo doon eh. Round 2, MJC nag-start sa baba. Sabi ko nga sa inyo, hindi nadala ni MJC yung momentum sa round 2, momentum sa round 1 papunta sa round 2. Kaya nag-start siya, nag-back to zero siya. Ginapang niya 'yon hanggang sa nag-drop si MJC ng bomb at ang lakas nun para sa akin. And sa tingin ko, si C6 sa round 2, wala siyang linya na possible tumapat sa linya ni MJC na ganun. Yung
walang daga, yung siomay ko, nasa dibdib niya yung lahat. Tangina, walang kasing lakas na ganong linya si Sisik na nabato kay MJC. Inaantay ko to be honest, nag-aantay ako ng possible na tumapat. 'Di ba? Kaso wala Tapos may linya pa si dito, Sisik, na parang yung negosyo mo, malarat, basta about doon sa may daga rin siya nasabi doon. So, wala na ineffective na yon. Nawalan na ng impact yon para sa akin. So, smart move din para kay MJC na unahan na niya si Sisik sa sa ganon. Ano pa? Yung yun, yung MJC, yung Michael Jordan, LeBron James. Narinig ko na yun hindi ko lang talaga matandaan kung sino yung gumamit nun. Si MJC makakasagot. Si MJC makakasagot nun. Basta, sa pagkakalam ko meron. Hindi ko na matandaan. Ayoko na mag-isip. Yun. Round 1, bibigay ko pa rin kay round 2, bibigay ko pa rin kay MJC. Sa 9-7 pa rin na score. Yung bomba na binagsak ni MJC, enough yun para pumantay sa round 1 niya. Si Sisik naman, hindi ko alam kung anong problema sa performance ni Sisik ngayon. Ibang-iba yung performance ni Sisik dito na napapanood ko compare sa mga past battle na ni-review ko sa kanya. Sa mga past battles kasi na nire-review ko kay Sisik, mabilis ma-absorb yung mga pinupunto niya. Ba? Ang bilis ma-absorb, ang bilis niya ma-deliver yung mga gusto niya sabihin, yung pinakapunto niya. Pero dito, tapos ang bilis pa niya makuha yung momentum. Tapos dito nakakapanibago kasi kahit sa rebuttals nakakakuha ng momentum si Sisik Pero ngayon, ayan, tulad yan, nag-rebut siya doon. Pero wala, hindi naging ganoon ka-epektibo. Tapos pagdating sa sulat naman, ganun din. Hindi niya totally makuha or makontrol yung pinaka-momentum Kung meron man, sabi natin meron, nawawala kagad. So, hindi ko alam kung bakit ganito yung performance ni Sisik. Nakakapanibago lang din kasi knowing Sisik, alam ko prepared to palagi. Tapos, medyo mababa yung level ng performance niya ngayon. Kay MJC naman, as expected kay MJC, malinis na performance. Agresibo, 'di ba? Pero hindi ko pa siya nabibigyan ng 10 points dito kasi feeling ko may kulang din 'di ba? So, 'yun, round 3. MJC, pakinggan natin. Walimba natin, MJC! Let's go! Snitch. Tangina na ito. Puro uno daw card niya. Pare, ang lame man. Bakit? Pag pinakita mo ba sa amin to, bibigyan ka ng stars ni Ryan? Kinder yarn? Okay? Yeah! Sino nakakilala dito kay Odeng? Gago. Ito po yun. Isa sa may-ari ng liga. Kwento ko lang kung paano niya sinagip tong kupal na to. Kala mo may tira. Tangina, naglaban na kasi kami neto dati sa Pililla Rizal. Sa Insane Battles. Yung lugar, medyo malayo talaga. Ang angas-angas ni tanga, wala naman palang service na dala. Tangina, iiwan ka na talaga dapat namin nun, damuho. Inangkas ka na nga, imbis sa step nut nakaapak, nakalapat ka sa tambucho. Nayupit ang butso ng tropa ko, gago ka. Ayun to. Sabi ko kay Odeng, tangina nito ni Sisik, ito tol, iwan na natin to. Yung eksakto kong talata. Sabi naman ni Odeng, wag to, langkas nyo na, kawawa naman yung bata. Kita mo ba? Kita mo ba? Ha? Ang bite-bite ni Odeng sa'yo kahit bara mo mahina. Kung di niya sinabi sa akin na iangkas ka na, malamang lokal ka na ngayon sa Pililya. Gago. Ang layo. Kaya mali. Tangina, ang layo pa naman nun. Tangina, nanood kami ng finals ng Insane. Putang inang layo ng Pililya. Grabe yun. Tapos parang malapit na dun yung malapit na dun yung sa windmill.
pinuntahan ulit namin siguro mga a month after. Nagpunta ulit ka. Puta, ang layo talaga. Para kang ano eh. Para kang bumiyahe ng Tagaytay eh. 2 hours, 3 hours ata yun from dito sa amin. Wala, na-share ko lang. Kaya mali ka kung inakala mong si Odeng kakampi. Kengkoy ka kasi. No choice lang kami kasi inabutan ka ng gabi kaya nagawa ka na lang namin pakisamahan kahit di namin sinamahan ng pake. Ay, nagago to eh. Gago to. Ganyan ba sa triangulo? Ang dami niyong wala, tas todo-todo mantok mall. Tangin na wala kang papa, walang charger, walang shota. Tangin na tas wala ka ring motor. Aray. Ano na ito? Ano na? Ibabaon kita sisik hanggang sa magkadala ka. Habang dinidiscuss mo mga bars mo sa amin, pinapamukha ko sa'yo yung mga bagay na wala ka. Ina mo, alam mo sa ka na ba bagay? Bagay ka sa Pucha Division. Lamang ka sa mutang inipon. Sa liit mo, para kang tuta na King Kong at sobrang dumi mo, meron kang luga sa ingrown. Ano, special ka? Special ka? Kasi triangulo ka, Brad. Walang bago sa'yo, gago, ikay kabado, tumapat. Anong sakto mga plano? Ikay option ni Lord Manuel at saka Bob, ako tinanggihan ko yung triangulo at ikaw yung Aray na Bob. po. Kaya bakit ka pa pumalag? Dapat piniling umatras. Di ka malakas kahit sa ang liga iaklas ako'y pilyot marahas. Kaya sintido'y bumaklas sa tanda mong di ka makakauwi kung hindi kita inangkas. Gago! Gago! Putang ina. May bomba na naman si MJC. Shit. Tang ina mo. Tang ina MJC to. Akala ko nga tapos na eh. Akala ko ay patapos na si MJC. Ganun na yung ano ko eh, mindset ko eh. Tang inang yan, may bomba na namang nilabas si MJC dito. Di ka makakauwi. Oy, piniling umatras. Di ka malakas kahit sa ang liga iaklas ako'y pilyot marahas. Kaya sintido'y bumaklas sa tanda mong di ka makakauwi kung hindi kita inangkas. Gago! Tang ino. Kaya mo to? Tapakan kayo. Boxing. Mag-sipay kayo. Tolayo ko muna. Kailangan lumupa muna yung tension. Hindi ka nakasabay, no? Tang ina mo. Solid nun. Tuloy tayo. Isa tol na question. Hindi ka na niya kailangan pisikalin para sa yung utak magka-lesson. Ganyan umaksyon ng walang tulak. No contact apprehension. MJ! Paling! And I will get the throne back killing. If it's not for the pain, then it's the way home win. Labas ka lang, magre-rebat yan. Labas! Tangin ang to, credit grabber! Si Triple Pride lang kakakat sa akin. Gago. Ayun ang pinakamalakas na round. Kakaiba yon. Although, sabihin na natin hindi na bago, no? Hindi na bago yung mga may lumalabas sa battle. Actually, si 7K, shoutout kay 7K, special mention muna si 7K. Si 7K ang may pinakamaraming pinalabas eh. Every round. Laban niya kay yun lang, hindi ko na matandaan. Basta Motus. Ang dami niya pinalabas doon. Round 1 may pinalabas siya, round 2 may pinalabas siya, round 3, di ba? Meron din. Sa Motus din, sila Gem. Di ba? Sila Gem, yung kambal. Syempre sa flip top marami. Sa flip top marami na eh. Si Stock Maestro kasi nagpauso nun eh. Yung pinalabas si Sayad, kalaban niya si Invictus. Tama ba si Invictus? 'Di ba? Tapos yun, naggayahan na.
'Diba? So, hindi na bago yung ideya na 'yon. Pero yung positioning kasi kumbaga ano na last part na parang kaming nanonood, last part na ng performance ni MJC. Hindi mo nakakalain na may bomba pa na ganun Kumbaga, okay, patapos na si MJC, ano kaya yung ender niya? I mean, ang ender kasi neto ni MJC yung yung MJC is my name, ganyan. So, parang inaabangan na lang na ma-spit ni MJC yun yung ender niya Pero nagbagsak pa si MJC ng bomba bago niya spit yung ender niya na yun. And wow yun tol, real shit, nagustuhan ko yun, ang ganda nun, nagulat ako doon kasi yun nga, isa rin ako sa hindi nag-expect ng ganong setup. Solido yun para sa akin po siya, ang ganda nun. Tapos kung sino man siya yung pumasok, ayos din yung nasabayan niya yung delivery ni MJC. Kasi ang pangit din kapag over aggressive si MJC, tapos yung papasok na mag-spit is malumanay malumanay niya i-deliver. Puta, walang dating yun, guys. Diba? Kaya ang ganda rin ng pasok niya kasi agresibo rin niyang in-spit yun. Kaya props sa kanya kung sino man siya. Ayun, strongest round ni MJC to. Real talk. Ang ganda nung overall performance niya sa buong round na to. So, ayun, bigyan natin ng respeto si Sisik, pakinggan natin. Labas ka na, magre-rebat yan. Labas! Tangin ng to credit grabber! Si Triple Pride lang kakakat sa akin. Hindi yung tinuturo niyang binata. Tangin ng mga Tagalog to, mas malala pa pala sa Bisaya. Okay. Tangin na, inahapakan ko daw yung tambucho. Tangina, ayan na ba yung limit mo? Gago, di ko na kailangan umapak sa tambucho. Sapat na yung init ko. Oo, saka wala akong motor. Oo, yung bagyo niya parang daluyong. Tangina, never ako bibili ng motor kasi di ako marunong. Bagay. Bakit ako bibili, di ba? Tanginang yan. Tangina talaga nun Hindi naman siya yun Triple Pride yun O bakit? Da may sense? Si Triple Pride, aking kababayan. Parehas kaming taga Montalban. Ayun, tangina, hindi ko saan nanggaling yung mukhang mangyan. Hoy, tangina mo, pasok ka dito Ayoko sa mukha mo, pre. Unang ng mga credit grabber to no? Hindi na natapos. Ang galing mang-agaw ng credit. Ano kasi, Marcos? Wait lang. Feeling ko naapektuhan si Sisik sa ginawa ni MJC. Kasi para sa akin enough na yung enough na yung siguro at least 2 rebats about dun Pero puto, tinan mo, ang haba ng rebat niya parang may pagka defensive na rin at some point si Sisik dito. Pero hindi ko naman siya inaano dito. Parang feeling ko lang naapektuhan siya sa ginawa ni MJC about dun sa kung di kita inangkas, di ka makakauwi. Diba? So, yun. Putang ina, freestyle shit sa round 3. Ito yung pinapractice ko kanina Ay, sulat ako, pero mag-freestyle pa rin ako kasi mag-choke ako. Alam nyo ba, nung naglaban sila ni Razik sa top tier, meron siyang naramdaman na kilabot. Kasi may kasama si Razik na babae, and guess what? Isa yun sa na kanyang kinanto, Trill Talk. Habang kayo ni Jocelyn that time. Diba? Pero wala namang sinabi si Razik doon.
Pero mukhang nangangarag na to. Pero isipin mo yung tol, sick pa rin pala ang maglalaglag sa'yo. Tangina si Sisik, naglaglag ng sikreto. Ayan ang kanyang gagamitin sa akin. Ulol, kung talagang sikreto yun, di mo yun sasabihin sa amin. Tangina oh, sinabi mo sa lahat ng MC, sikreto? Kahit hindi tropa niyang mahina. Tangina, binroadcast mo yun sa lahat ng tao, talagang kakalat ang balita. Anong purpose? Anong purpose? Anong purpose? Harangan mo yung daan? Anong purpose? Ipagyayabang mo sa amin na nakasibak at garapal na to? Proud na proud kang niloloko yung taong nagmamahal sa'yo. Dapat nagdadasal na to. Meron kang mukha na napakakapal na ko. Oo, matagal na yung nangyari pero malabo nang magtatagal kayo. Jocelyn, naawa ko sa'yo. Kahit wala ka dito, kakausapin pa rin kita, pre. Ay, Jocelyn, nasa likod daw at tinuro ni MJC mismo. Jocelyn, naaawa ako sa'yo. Pero dahil kapatid ko to sa eksena, gusto ko siyang madala. At kung di mo papakinggan tong punto ko, ibig sabihin nun tanga ka. Iisipin mo. Gago. Isipin mo. Pakinig ka dyan ha. Isipin mo. Isipin mo ha. Isipin mo. Ilang taon nang lilipas, ikakasal kayo. Kahit yung tsansa, bihira. Tapos bubuo kayo ng buhay na panibago, tapos siya lang rin yung sisira. Isipin mo. Gago. De-deliver siya. Kahit gabi na at madilim. Malay mo, pinupuntahan niya yung kabit niya para kumantot ng palihim. Overtake na. Overtake na, gawa. Isipin mo. Nag-overthink na daw. Look. exciting to. Tingnan natin kung paano itatawid ni Sisik tong angulo na to. Isipin mo ha. Isipin mo. Look. Dami na binabakyo niya yung jowa niya. Dami na sumasagot pa. Ito yung satarguhin mo. Pinapakyo na yung jowa niya oh. Kasi sawa na siyang kantutin yung iba, kaya siya naman yung kakantutin mo. Freestyle, bitch! Hindi, wag na nga. Ang naman, sarap ng ganito, pre. Ang sarap sa feeling, mambastos ng babae. Gago. Ang sarap na bawiin yung aking sinabi. Hindi. Bibigyan na lang rin kita ng simpatsya. Iintindihan ko yung gimmick mo. Taligtangin na talagang kakantot rin ako ng ibang babae pag ganun yung tsura ng GF ko. Gago. Tignan nyo! Tignan nyo! Tignan nyo! Dati malaman-laman pa yan. Di pa gross na kumilos. Ngayon, buto-buto na lang, parang Los Sabongeros. Gago to Hindi Sisik. kayo bagay. Tangin na yung itsura niya, mukha ng malamya. Pag pinagdikit yung mukha niya, tangin na ikaw yung mas maganda. Pero alam ko matutulungan ka niya sa negosyo. Oo, pare. Tapos ikaw yung boss brother. Gawin mo siyang delivery guy. Kasi mukha siyang Ghost Rider. Pero ulol, di ko nakakalimutan yung panloloko mo sa kanya. Siya'y bihasa sa cheating game. Itong cheater, tamang hello ladies na parang GTA. Kaya sige, magrebat ka. Sige, magrebat ka. Tignan natin kung may maniwala, tangi na. Eh kung nagsisinungaling ka nga sa SME mo, paano pa kaya sa kanila? Pang! I love you, sorry.
Love you, baby. Yeah! Ano pala yun? Yo! Broadway! Okay. Ang kalat. May mga freestyle si Sisik na ano na makalat. So, sorry kay Sisik. Hindi to yung ina-expect kong Sisik. Hindi to yung ina-expect kong Sisik, guys. Hindi ako hard kay Sisik hindi. Nakakausap ko rin to si Sisik sa Messenger, sa chat. Nagkakausap din kami nito. May mga nire-request din si Sisik sa akin na ano na reviewin ko daw yung mga battles niya. So, walang masamang tinapay, guys. Wala. So, mga tropa yan. Tropa yan sila, mga nasa, mga Motus, FRBL. Tropa yan, guys. Ano lang, para sa akin lang, yun nga, hindi to yung ina-expect kong Sisik. Kasi, alam kong may mas malakas pa eh. Sik, sabi mo, plano mong sumali ng 1 of 7. Feeling ko, kung ganito yung magiging performance mo sa 1 of 7, baka matalo ka ulit sa first round. So, ano lang, tsaka iwasan mo na yung yung pandadamay ng babae. Hindi siya effective eh. Hindi siya effective. Yung laban yun ni Cynical, kung mapanood ni Sisik to kinakausap ko na si Sisik mismo. Kung yung laban yun ni Cynical, na-review ko yun, malakas, pero ano rin at some point parang hindi rin siya magandang angulo, 'di ba? Tapos inulit mo kay MJC. Tapos yun, hindi rin ganoon ka epektibo para sa akin. Tapos may mga stutter pa si Sisik dito. May mga freestyle. So I think malinaw. Yung kay MJC, strongest round niya to. Perfect yun para sa akin. It's a perfect 10 for MJC. Then yung rounds 1 and 2, 9 and 9 yun. So that's 28 points for MJC. Bigyan ko muna ng score. 28 points for MJC. Tapos kay C6, 7-7. Bigyan natin. 3-7 for C6. So that's 21. So 28 to 21. Up by 7 points, I think. Diba? So all 3 rounds, ibibigay ko yun kay MJC. Kay MJC talaga yung battle na yun. Sa first and second round, siguro masasabi ko pang medyo medyo dikit pa. 'Di ba? 9-7 'yun parehas medyo dikit pa. Pero pagdating sa round 3, naging klaro na 'yun sa akin, naging one-sided na 'yun na kay MJC talaga 'yung kay MJC talaga 'yung battle. Hindi ko nagustuhan yung mga angulo ni Sisik dito sa round 3 plus yung rebuttals niya medyo mahaba sa halip na pwede siya mag-rebut doon ng 2 lang or something, 'di ba? Tapos yun, yung angulo niya, yung pandadami niya dun sa girlfriend ni MJC na medyo na stretch Kaya ni Sisik hindi man damay. Kaya ni Sisik bumatel ng malinis, nang walang ganon. So feeling ko hindi effective or hindi effective sa kanya, 'di ba? Nakailang battles na si Sisik na napanood ko na may ganon. So hindi siya ganun ka-impactful nakakatawa sa crowd, pero parang ako nga as a fan, 'di ba? Medyo tagilid sa akin 'yun Paano pa kaya sa mga ibang MC, mga battle na MC, 'di ba? So, ayun. Baka lang naman sa inyo lang, sa akin lang naman 'yun. Preference ko lang naman. Pero ayun, MJC ako dito, all 3 rounds. So, sick. Sorry na kung sa tingin mo hard yung pagkaka-review ko dito, pero that's my own opinion, 'di ba? So sabi ko nga, walang masamang tinapay. So mag-uusap pa rin naman tayo, huwag kayong mag-alala. Hindi naman since pangit yung pangit ba? Hindi, I'm talking shits lang 'di ba? Real talk lang, guys, kasi
may mga napapanood akong review. Hindi ko nasasabihin kung sino. Syempre yung mga nagre-review ng battle, mga battle MC. Pero props sa kanila, mas naiintindihan nila yon. Pero may mga times din na syempre hindi rin, parang disagree din ako sa mga ano nila. So kanya-kanyang opinions naman. Pero ayun, judges, sabi nila, sabi ni MJC, mga may sipon daw sa utak yung mga judges dito eh. Di ko alam kung bakit. Pero tignan natin kung anong score. Pero sa akin malinaw, MJC yun. Battle League! Ang laban! Ian Angeles, Merchant and Showman ni MJC, branded hype. Pero ang boto ng hurado! 2-1! Magingay! Tayo lahat para kay Sisi! Uy! Nanalo ako ba rin? Gago! 2-1 pala eh. So 2-1 Sisik. Sige, judges tayo. Hindi ako napaproud na manalo ko. Yo, Smoochie, binoto ko nga po pala si C6 first round and second round, tapos third round binoto ko si MJC, kaya boto ko. First and second round, Sisik. Okay, walang explanation, no? Okay. Yo, Mar 3, Pulurak Battle League, Mods Battle. Pares mabagsik talaga yung laban. Talagang ano. Pero ang binoto ko, 2-1 para kay CC. Pero talaga napakalupit. Kasi ano butang nagkatalo lang maraming tema, maraming angle na pinapakawalan si CC. Kaysa round 2. Tapos, yon yung round 3 binigay ko na kay yun si MJC. Napakalupit nun, yung prompt na yun, yung lumabas na tao. Pero talagang pero parehas dikit talaga. Pero mas marami lang angle talaga si C6, pero pa rin kay MJC. Sa ganitong kadikit na battle, dikit so alam naman ni Bossing Rayan to. Sa ganitong dikit na battle, ang daming battle MC dyan, si Espero, nakita ko nandyan. Si Da Vinci nandyan. Si Lord Manuel, hindi pwede kasi, basta, kung 2-1, so 3 judges lang naman kailangan ni Bossing Rayan. So, tingin ko, mas okay sana kung sila, sila Espero, sila Da Vinci, tapos kung sino man yung isa pa nandyan. Diba? Wala lang, ang suggestion ko lang. Napakalupit, Lord. Lupit na laban to, panoorin nyo. Yo, Kyrie G. Round 1, binoto ko si Sisik. Maraming din yung tungkol sa akin. Round 2, bigay ko kay MJC. Saka round 3, kay MJC. Okay. Wala akong nakuhang salip na makakuha ko ng ng mga keys ba? Keys. Kung paano nila ni-review, kung paano nila ginudge. Wala akong narinig na ganun. Puta. Pero ayun, all 3 rounds MJC yun. Walang explanation yung yung judges natin So, sana yung explanation ko magustuhan nyo. So, yun lang. Sisik, sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga kay Sisik, sorry, walang masamang tinapay sa atin, pero yun lang, feeling ko kailangan mo nang ibahin yung round 3 mo, or lalo na sasali ka ng 1 of 7, kailangan mo ma-improve yung pagpili ng ng mga punto, ng mga references, 'di ba? Kasi marami kang battles na na-review ko na okay, malakas. Okay na yun but feeling ko binago mo pa 'di ba? So balik mo lang yung dating sisik. So then kay MJC, looking forward kay MJC na sana yun nga, sabi na nabanggit naman niya sa akin na sasali siya ng 1 of 7, and if magkataon, rematch, 'di ba? So let's look forward to it, 'di ba? Yun lang. So August 1 is para sa inyong dalawa. August 2,
Flip top tayo. Okay? Shaboy Vicente. Let's go. Game! So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.